Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, kasama pa rin natin si Ms. Cara Magsanok Alikpala para pag-usapan ang kanyang advokasya sa breast cancer awareness. Nakakatuwa nga po na meron tayong patient navigation program sa inyong I Can Serve Foundation. Pero gusto ko lang din pong pag-usapan natin, Ma'am Cara, kasi nabanggit po ninyo marami sa ating mga health checkers ay talagang iniisip pa rin na death sentence, no, itong mga cancer, lalong-lalo na ang breast cancer. Naku, lalong-lalo na po sa ating mga kababaihan na madaming mga iniisip mo, no, liban sa kanilang sarili ay talagang kakaiba po ito kapag sila ay na-diagnose. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng idea? Ano-ano po yung mga pwedeng mga tulong na gagawin mo kapag po tayo ay na-diagnose na merong breast cancer? Kung ayaw niyo ng private hospital, punta kayo sa kahit anong DOH hospital. May programa doon ang PhilHealth para sa inyo. Ang tawag doon Plan Z package for breast cancer, 1.4 million ho ang nakalaan. So, marami kayong ma-avail. Tapos ang DOH Hospital, maliban sa Plan Z, meron silang free medicine sa tinatawag ng CSP MAP program. Lahat ng DOH Hospitals may malasakit center. Doon sa malasakit center, nakapaloob na si PCSO at yung iba mga ahensya. So meron po yan. Yun nga lang, medyo mahaba ho yung pila. Hindi biro po ang pila dahil libre eh. Pero I'm sure kahit papano may out-of-pocket expense, kaya kailangan talagang mag-ipon din ng konti, no, para sa ating kalusugan. Kung kaya niyo mag-HMO, bili pa rin kayo ng HMO. At saka gaya ng sinabi ko, mag-invest na lang po tayo sa prevention talaga. Mag-check up tayo every year. Diba? Lalo na pag alam mo yung family history mo, pag-aralan mo, kung tingin mo, marami sa inyo nagka-high blood, nag-stroke, ayun ang talagang tutukan niyo po. Baka tendency rin ninyo yan, di ba? Napaka-interesting po nung nabanggit ninyo at nakakatuwa po na merong mga free services, no? Pati po palang mga medicines ay pwede nang makuha ng libre, Ma'am Cara, tama po? Oh, hindi lahat, pero marami rin mga essential pwedeng kunin. Nakakatawa po yan, Ma'am Cara. Tapos, gusto ko lang din pong pag-usapan kasi tulad nga po nung nabanggit ninyo ay talagang kayo ay isang breast cancer survivor. Meron po ba kayong pwedeng i-share naman sa amin ng mga tips, no? Kapag after po ninyong ma-diagnose at gumaling na sa breast cancer, meron po ba kayong isa-suggest sa amin na mga lifestyle changes? Meron po ba kayong mga suggestions sa amin para naman po kami ay mas mabuhayan kahit po yung sa mga nakikinig at nanonood natin ay maaaring may diagnosis na breast cancer din? Alam nyo, yung ibibigay kong tips sa para sa kahit sino, hindi dahil nagka-cancer ka or nagkasakit ka, parang pare-pareho lang naman talaga dapat yung mga guidelines natin in living life to the fullest. Pero sa akin, ang pinaka-wake up call ko talaga is maiksi ang buhay. So, kailangan gawin mo yung kailangan mo lang gawin at yung mga pinaka-importante. So, lahat ng gagawin ko ngayon, inisip ko, itong gagawin ko ba? Mapapalapit ako sa Diyos? Itong gagawin ko ba? So, ang daling mag-no dun sa mga bagay na hindi importante. Parang may tunnel vision ka sa kung saan mo kailangan pumunta at kung paano pumunta doon. Yun ang isang blessing na nakuha ko. And I'm sure pareho ito sa kahit sinong nagkaroon ng any kind of life crisis. Nagkataon lang yung akin is cancer. Ang isa ko pang natutunan, parang yung wake-up call ko is hindi nawawalang stress sa buhay. Lalo na I'm a documentary filmmaker and a journalist. Hindi nawawala kahit anong gawin ko. So, iniba ko na lang yung aking attitude, yung pakikitungo ko. Parang, sige na lang, ganyan, walisin mo, tanggalin. Gano'n na lang, di ba? Pag matulog ka, subukan mo, wag mo na lang dalhin kasi wala ka naman magagawa. Gawin mo lang lahat ng kaya mong gawin, tapos ipasa mo sa Diyos. And then, somehow, nagwo-workout naman yan eh. So, yun ang isa kong na wag masyado magpa-stress. Hindi mabuti para sa atin. At yung mga gusto mong gawin, gawin mo na. Huwag ka na mag-antay. Di ba? Kung tingin mo may atraso ka sa isang tao, mag-sorry ka na.
Kasi mga bagay nito, kunyari, like nung una ko na-diagnose, feeling ko, ilang buwan pa ba ako, ilang weeks of feeling ko, lahat ng gusto kong gawin, lahat ng gusto kong sabihin sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, ginawa ko talaga. Kumbaga parang parang nakaburol, pero nakapagbigay ako ng thank you notes dun sa lahat ng minamahal ko sa buhay. Parang ganon. Pero ito nga, isang bagay na kailangan gawin kahit hindi ka nagkasakit, di ba? At sana huwag kayo mag-antay ng wake-up call para, mabuhay ng ganito. In the end, it's really all about faith and just doing your best and doing good. Alam niyo po, Ma'am Cara, nakaka-inspire po yung mga sinabi ninyo at I'm sure marami po sa mga nakikinig at nanonood ngayon ay natamaan, no? Kasama na din po ako dyan. Talaga, maiksi ang buhay, so gawin na natin kung ano yung pwede natin gawin ngayon na, no? Pero alam niyo po, Ma'am Cara, maraming kwento ng mga struggles ang naririnig natin tungkol sa mga breast cancer survivors at yung mga nag-go through pa ng kanilang mga treatment, no? Bakit po ninyo naisip na maging sandigan ng kapwa kababaihan na dumaranas rin ng sakit na breast cancer? Hindi ko naman iniisip na gano'n eh. Parang natural lang nangyayari. Parang tayo lang, mga babae, nagtutulungan, di ba natural, pag may kaibigan ka, ganun lang, nagkataon lang ang dami may breast cancer. So, dumami yung mga kausap ko, yung mga natutulungan ko. Tapos nakakamit ako ng ibang breast cancer patients or kahit mga kamag-anak at kaibigan nila na ganun din, nagustong tumulong at marami silang karanasan dito. So, mas marami din silang matutulong. Parang ganun lang ka-natural. Hindi ko iniisip na, magiging ganito, isang pillar of... Parang hindi ko iniisip ng ganun. Ayoko i-overthink ang mga bagay na yan. Parang lahat naman tayo, parang ginagawa ang pwedeng gawin para lang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino, di ba? Parang sumunod na lang po siya, no? Naging effect na lang po siya. Yes. Ikaw ba ilang taon ka na, Teacher Ellie? Ako, nasa late 30s na po ako. Kailangan mo nang pa-check up at mag-breast health exam every month, ha? Ginagawa niyo ba yan? Yes po. Yes. Ay, ang galing. Check na check. Check na check po tayo dyan, Ma'am Cara. Talagang natuto po ako sa ating mga experts dito. No? And I hope yung mga nakikinig at nanonood din natin ay talagang magawa din nila. Pero alam niyo po, Ma'am Cara, marami din po sa mga nakikinig at nanonood natin ngayon ay pwedeng hindi komportable. Lalong-lalo na gawin yung self-breast exam. Meron po ba kayong tips dyan, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan na pwedeng hindi pa ito natatry man lang kahit sila ay nasa edad na lampas 20? Meron po ba kayong tips para mas maging komportable po sila sa paggawa ng kanilang self-breast exam? Nako, hindi ko alam kung anong tips dyan. Unang-una, ayoko mamilit. Kung ayaw niya, di ba, wag. Parang hindi naman siya maganda kung pipilitin. But i-try nyo lang pa konti-konti, di ba? Parang tumikim lang kayo ng bagong pagkain, Tikim-tikim, malay nyo, magustuhan nyo. Kaya lang ito kasi, kumbaga, nakakaligtas ng buhay, di ba? Medyo mabigat, hindi lang siya ulam na pag masarap, babalik-balikan nyo. Ito medyo nakakaligtas ng buhay. Makakatipid pa kayo kung may maiwasan kayong malaking sakit, di ba? Pero subukan nyo lang po. Huwag kayong matakot. Subukan nyo lang kung di nyo kaya, punta na lang kayo sa doctor every month. Kung gusto nyo, nakakatamad yun, di ba? So, yung iba sa shower or pag naliligo, nilalagyan ng sabon para mas madali, mas madulas, pwede rin ganon. So, maraming ways na pwedeng gawin. Siguro habang nanonood ka ng TV or kung anumang show yan para nalilibang ka. Kaya lang, kailangan mo rin mag-concentrate, para mapag-aralan mo yung dibdib mo at kung anong napapansin mo mga pagbabago. Tama po yan, no? Pero tulad nga nung nabanggit ni Ma'am Cara, ayaw po nating mamilit. Pero ito po ay nakaka-save ng buhay natin, no? At aside from that, alam niyo po, Ma'am Cara, kapag kababaihan, kapag sinabi na pong nakakatipid, I'm sure paengganyo po sila dyan. No? Pero kidding aside po, alam niyo po marami tayo. Ay, sorry, may isa pa akong tip, Teacher Ellie. Alam mo, nakakatulong kung may kukunin kang kapartner na kaibigan na parang magpapaalala sa'yo, magpapaengganyo sa'yo. So like ako, pag nagpapa-check up, 3 kami. Kasi kung ako lang, matatamad ako, ipopostpone kayo sigurado or mag-a-absent lang ako. So, tulungan kayo, paalala mo nyo, uy, Teacher Ellie, March 4, kailangan ganyan, di ba? May usapan kayo, may araw na, tinakdang araw na, kunyari, mag-breast health exam, gusto mo birthday mo or what, tulungan lang kayo. So, yan ang pwedeng gawin ng mga kababaihan.
Alam niyo po, maganda po yan, no? Talagang kapag tayong mga kababaihan talaga gusto sama-sama, mas okay nga po yan, no? Talagang mas natutuloy kapag tayo ay Correct. at mas hindi stressful, no? So kapag may mga kamarites po tayo dyan, mga Correct. checkers, no? Baka mas magandang kasama-sama tayong magpa-check up. Ma'am Cara, I'm sure po marami po kayong mga kababaihan na kasama ninyo dyan sa foundation, no? Curious lang po kami, ano po yung madalas na sinasabi nila upang palakasin pa ang loob ng mga kaibigan nating may breast cancer? Alam niyo, minsan, ang kailangan mo lang gawin sa isang pasyente ay makinig. Wala ka nang kailangan sabihin. Makinig ka lang. Ang laking bagay na nun. Kailangan nilang magkwento. Kailangan nilang ilabas lahat ng takot, pangangamba. For me, yun ang pinaka-importante. At maramdaman nila na may nakikinig. Talagang may nagkikare. Ang laking bagay yon for me. May pag-asa sila. Meron silang, alam nilang may masasandalan sila. Mas importante yan sa mga salitang ibibitawan natin. Napakaganda po no, talagang kailangan makinig, no? Imbis na yung sasabihin natin ay baka mas importante pa na tayo ay makinig. Ma'am Cara, pwede niyo naman po kaming bigyan ng pag-share, no? Ano naman po yung tingin ninyo pwedeng maitulong ng mga kapamilya at ng ating communities po, lalong-lalo na po sa ating mga breast cancer survivors at mga breast cancer warriors? Talagang kailangan ipaalala niyo sa lahat ng tao yung breast cancer early detection guidelines. You know, by age 20, kailangan may breast self-exam every month. By age 30, annual exam with a trained professional. By age 40, mammogram every year ho. Importante ho, nakakasawang pakinggan. Pero yun ang pinakamalakas sa sandata natin ngayon. Dahil di natin alam kung maiiwasan talaga yan. Minsan di mo malalaman. The biggest risk nga, sabi nila, is just being a Filipino or being a woman. Dahil ito yung pinakamalaking cancer sa buong Pilipinas, no? Breast cancer. At saka sa mga kamag-anak na may mga mahal sa buhay na na-diagnose ng breast cancer, ito lang yung tip ko pag tinatanong ako, wag mo lang tratuhin na parang pasyente. Wag mo tratuhin na parang mamamatay na or patay na. Di ba minsan pinag-uusapan niya as if wala na doon. Wag, yun ang pinaka-hate namin na parang pasyente. So, kung ano yung normal na ano mo, sabi mo lang, uy, nininervous ako, ano nangyari sa'yo? Pwede mo sabihin, uy, gwapo ba yung doktor mo? Kung ano yung dati yung pag-uusap at pakikitungo, ganun lang. Kasi kung medyo maingat, maiinis ang pasyente sa ganun. So, yung parang feeling mo maselan sila. Oo, normal pa rin pala dapat, no? Normal. Kung takot ka, sabihin mo sa pasyente, takot ka, kaibigan mo yun eh. Talagang napakaganda po ng ating usapan, Ma'am Cara. Pero po, ang dami-dami po nating napag-usapan. Pero pwede po ba ninyong ulitin para sa ating mga health checkers kung saan po sila pwedeng pumunta para po ma-access ang inyong mga activities at services para po dyan sa I Can Serve Foundation? So, ang I Can Serve Foundation Inc. may page po sa Facebook. May website rin po kami, icanservefoundation.org. Pwede nyo rin kaming sulatan sa Facebook Messenger. Meron din po kaming Instagram. Yon. So mga health checkers, madami po pala tayong pwedeng puntahan, no? At tama po, Ma'am Cara, no? May mga information po kung sakaling hindi pa po sila ready na... Madami po. Yes. Oo. So, andito kami, handang tumulong, handang makinig. Napakaganda po niyan, Ma'am Cara. Ma'am Cara, para po isara ang ating kwentuhan ngayong araw, no? Ano po ang inyong message para sa ating mga health checkers na kababaihan para sa ngayong March na Women's Month? Para sa lahat ng mga babaeng nakikinig, kayo po ang ilaw ng tahanan. Kaya kailangan pangalagaan yung mga sarili ninyo dahil kung hindi, brown out sa bahay ninyo, di ba? Ang laki ho ng responsibilidad ng mga babae sa ating sosyedad, no? Ang laki ng respeto ko sa inyo at paghanga. So, alagaan po natin ang sarili natin. Dahil kung hindi nyo rin maalagaan ho yung iba. Huwag mo matakot, may tulong, may pag-asa. Andyan din ang Diyos. Andito rin po ang I Can Serve Foundation at DZRH. Maraming salamat po, Ms. Cara Magsanok Alikpala ng I Can Serve Foundation. Thank you, Teacher Ellie. And love to all your health checkers.
At napakinggan natin ang kwentuhang nakasentro sa ating mga kababaihan ngayong Women's Month. Tunay na napakatatag at matatapang lalo't pat nagpapalakas din ng iba pang mga Pinay sa ating komunidad. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging iisipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus.